nakakuha kami ng isang eksklusibo at napaka-interesanteng impormasyon. Sa gitna ng sunod-sunod na pagdating ng mga makabagong barko mula sa South Korea at iba pang kaalyadong bansa, isinusulong ngayon ng hukbong dagat ng Pilipinas, Philippine Navy, ang isang mapagpasyang hakbang, ang posibleng paglilipat ng ilan sa kanilang mga luma, ngunit mahusay pa ring mga barko sa Philippine Coast Guard, PCG. Isang galaw na hindi lamang magpapaluwag sa mga pantalan ng Navy kundi magpapalakas rin sa kakayahan ng PCG bilang tagapagtanggol ng ating karagatan. Ang hakbang na ito ay sumasalamin sa patuloy na pagsusumikap ng Sandatahang Lakas ng Pilipinas, AFP, na baguhin ang anyo ng pambansang depensa sa pamamagitan ng modernisasyon. Sa ilalim ng revised AFP Modernization Program, agresibong kinukumpleto ng Philippine Navy ang kanilang naval expansion. Mula sa mga high-tech missile frigates hanggang sa multi-role offshore patrol vessels, sunod-sunod na dumadating ang mga bagong unit mula sa South Korea. Ngunit hindi lamang ito tungkol sa mga barkong bago. Dumarami rin ang ulat na inaasahan na ng Pilipinas ang karagdagang donasyon ng mga sasakyang pandagat mula sa mga kaalyado gaya ng Japan at South Korea. Kabilang dito ang mga Abukuma-class destroyer escorts mula Japan at mga dagdag na Pohang-class corvettes mula Korea, mga barkong may kakayahang mag-operate sa ilalim ng mas modernong naval doctrine. Gayunpaman, may isang hamong kinakaharap ngayon ang Navy Logistics. Hindi sapat ang kasalukuyang pasilidad, dock space at maintenance depots para sa dami ng bagong barkong dumarating. Ayon sa mga impormasyong nakalap ng Defense Watcher na si Bons QPH, kasalukuyan na umanong isinasagawa ang mga talakayan hinggil sa paglipat ng ilang klase ng lumang barko ng Navy papunta sa PCG. Kung matutuloy, ito ay isang win-win situation. Magbibigay ito ng espasyo para sa mas moderno at mas teknolohikal na mga sasakyan ng Navy habang binibigyan ng mas malaking kakayahan ang Coast Guard upang magsagawa ng mahahalagang tungkulin gaya ng pagpapatrolya sa West Philippine Sea, pagharang sa smuggling, pagpapatupad ng maritime laws at humanitarian response tuwing may kalamidad. Ayon sa mga ulat, kabilang sa mga barkong pinag-uusapan na maaaring isalin sa PCG ang mga sumusunod: Gregorio del Pilar class offshore patrol vessels, dating mga Hamilton class cutters ng US Coast Guard. Ang mga barkong ito ay may kakayahang magpatrolya sa malalayong karagatan at armado ng 76 na milimetro Otto Melara naval gun. Isa sa mga pinakamatatag at matibay na barkong ginamit ng Navy sa nakalipas na dekada. Jacinto-class patrol vessels, mga dating Peacock-class ship ng Royal Navy ng UK, ang mga ito ay niretrofit ng Navy at nilagyan ng modernong fire control systems, radar at navigation electronics. Maayos ang reputasyon ng mga barkong ito pagdating sa interdiction at coastal defense operations. General Mariano Alvarez-class patrol craft, dating bahagi ng US Navy Cyclone class. Ang mga ito ay maliliit ngunit mabilis at lubos na maneuverable, angkop sa counter-smuggling, littoral surveillance at mabilisang maritime response. Kahit pa hindi na sapat ang mga barkong ito upang tumugma sa bagong pangangailangan ng Navy sa high-tech at missile-capable warfare, para sa PCG naman, ang mga ito ay game changers. Sa kasalukuyan, kulang ang Coast Guard sa malalaking sasakyang may endurance para sa extended patrols, lalo na sa mga pinagtatalunang bahagi ng karagatan gaya ng West Philippine Sea. May mga naunang plano ang Navy na i-modernize pa ang mga barkong ito, kabilang ang pag-upgrade ng kanilang sensors, communication systems at armas. Ngunit mas napapanahon na ngayon ang ideya na ipasa ang mga ito sa Coast Guard na nangangailangan ng agarang lakas at presensya sa karagatan.
Ang planong ito ay higit pa sa simpleng paglipat ng kagamitan. Ito ay isang simbolo ng pagpapalawak ng pambansang kapasidad upang protektahan ang teritoryo, igiit ang soberanya at panatilihin ang kaayusan sa mga daungan at karagatan. Sa panahon ng lumalalang tensyon sa rehiyon at mga agresibong hakbang ng dayuhang barko sa loob ng EEZ ng Pilipinas, ang pagkakaroon ng mas malalaking barko ng PCG ay isang makasaysayang hakbang para sa seguridad ng bansa. Kung maisa sa katuparan ang transisyong ito ay magsisilbing bagong kabanata sa pagpapatibay ng maritime strategy ng Pilipinas. Isang pinagsanib na puwersa ng Navy at Coast Guard na parehong armado, hindi lamang ng barko, kundi ng malinaw na layunin. Ang panatilihin ang kapayapaan, seguridad at soberanya ng ating kapuluan.